Ay kasalanan ko talaga pero sa mga oras na yon ay kailangan ko rin naman ng karamay. Pero yon ang hindi pinaramdam sa akin ni Arnold. Dahil kahit na hindi niya diretsong sinabi sa akin ay alam kong galit siya. At ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, Papa Dudut. Ano? Wala pa bang resulta? Sandali lang, nilalagyan ko pa ng ihi ko tong pregnancy test kit. Bilisan mo na dyan. Tapos dito na lang natin hintayin ang resulta. Sige, saglit lang. Ay, sana talaga 2 guhit na lumabas dito. Sana mabuntis na ako. Alexa, ano ba? Ang tagal mo naman dyan. Eto na nga, lalabas na ako ng banyo. Nasaan yung pregnancy test kit mo? Eto, lalagay ko na dito sa lamesa. Oh, bakit wala pa lumalabas na kahit anong guhit? Saglit lang, Arnold. Maghintay lang tayo ng konti. Ayan na, may lumalabas ng guhit. Sabi sa'yo, mabilis lang yan eh. Teka, ano to? Isang guhit lang ang lumabas? Ibig sabihin, negative pa rin ang resulta. Hindi ako tanga, Alexa. Alam kong ibig sabihin ng isang guhit na yan. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka pa rin buntis? Hindi ko alam. Paanong hindi mo alam, may katawan mo yan? Alexa, 2 beses sa isang buwan ka mag-pregnancy test. Pero puro negative naman na lumalabas na resulta. Anong magagawa ko kung ayaw talagang mag-positive ng resulta? Eh di ba ang sabi mo kagabi, delayed ang regla mo? Oo, pero isang araw pa lang naman akong delayed. Saka sumasakit na rin ang puson ko ngayon, baka mamaya lang reglahin na rin ako. Sana pala hindi mo na lang sinabi sa akin para hindi na ako nagmukhang tanga na umaasang buntis ka. Pasensya na, Arnold. Nadulas lang naman ako nang sinabi kong hindi pa ako dinadatnan. Puro ka na lang pasensya. Siguro hindi mo sinusunod mga bilin ng doktor sa'yo, no? Siyempre sinunod ko. Iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin eh. Eh bakit nga hindi ka pa rin nabubuntis hanggang ngayon? Doktor naman ang nagsabi na kailangan lang nating timingan ng pagsisex para makabuo tayo ng baby. Anong timing pa ba ang kailangan? Eh halos 1 taon na tayong sumusubok pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ang umasa, alam mo ba yon? O bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman ah. Mas pagod pa nga ako sa'yo kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo siguro, dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor na huwag ka na muna magtrabaho. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na to? Kasi ang sabi ng doktor, kailangan mong iwasan ng pagod at stress. Sa tingin ko, masyado ka na nabibigyan ng stress ng opisina nyo. Arnold, kinakaya ko namang hatiin ang oras ko. Saka ayokong mag-resign kasi sayang naman yung promotion na binigay sa akin ng boss ko. Kita mo na? Ayaw mo talaga siguro na magkaanak tayo, no? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, di ba? Kasi kung gusto mo talagang makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat ng pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pagre-resign mo sa trabaho. Baka naman nakakalimutan mo, Alexa. Yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo noon, edi sana kasama pa rin natin si baby ngayon. Papadudod ilang beses pa kaming sumubok ni Arnold na gumawa ng baby pero palaging negative ang lumalabas sa pregnancy test kapag na-delay ako. Yun ang palaging kinakagalit sa akin ng asawa ko. Hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng mga doktor kaya raw siguro ay hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinasabi niya na baka sinasadya ko na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauuwi na naman sa pagtatalo ang paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako pero pakiramdam yata ni Arnold ay siya lang ang nawala ng anak. Palagi niyang pinamumuka na kasalanan ko kung bakit nawala si baby sa amin. Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak kami. Pero sinasabayan ko naman
ang effort na ginagawa niya. Dahil kahit ako ay gusto ko na rin na magkaroon kami ng anak. Iniinom ko lahat ng gamot na nirereseta sa akin ng doktor at nag-i-exercise din ako kahit na hindi ko yung ginagawa dati at kumakain ako ng masusustansyang pagkain. Pati nga ang posisyon sa kama na sinabi ng doktor pagdating sa pakikipagromansa ay sinunod ko na kahit pa nahihirapan ako. Pero hindi pa talaga binigay sa amin ng Diyos noon ang oras para muli kaming magkaroon ng anak, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, habang tumatagal ang pagsasama namin ni Arnold mula nang makunan ako ay mas dumadalas din ang pagiging mainitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng pregnancy test ko. Nung una, madalas siyang sumasama sa akin sa ospital para magpa-check up kami at humingi ng payo sa doktor pero hindi nagtagal. Ako na lamang ang mag-isang pumupunta doon. Hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayoko talagang mag-resign dahil kaka-promote ko lang din noon ay sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gustong mangyari ni Arnold na iwanan ng trabaho ko. Papa Dudut, akala ko kahit paano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Arnold dahil sa ginawa ko. Umasa po ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko po siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinagbabaon ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na nga rin ang madalas na nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa dahil gusto ko na rin talagang maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto na magkaroon kami. At gusto ko na rin talagang maibalik ang dati naming masaya na pagsasama. Pero hindi pa rin po yun nangyari lalo na nang magsimulang malulong si Arnold sa alak. Doon na rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal. Uuwi siya ng lasing sa madaling araw, mainit ang ulo at kapag nagkasagutan kami dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matatadyakan. Lahat yon ay tiniis ko pa rin, Papa Dudut. Dahil patuloy akong umaasa noon na babalik pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papa Dudut. Nasaan na ba si Arnold? Sana naman sagutin na niya tawag ko. Ay, ano ba yan, Arnold? Ba't hindi ka pa rin sumasagot? Mag-aalas 11 na ng gabi, wala ka pa rin dito sa bahay. Ay, nandiyan na yata siya. Siya na yata ay nagbukas ng gate. Tingnan ko nga dito sa bintana. Ah, siya na nga. Ay nako, ang hina naman ang mga kasama ko sa alak. Nabitin lang tuloy ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay lang naman kasi kitang umuwi. Alam mo ba kung anong oras na? Wala ka bang mata para tingnan ang oras sa relo mo? Huwag mo akong pilosopuhin, Arnold. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Hindi ko alam kung nasa ang lupalop ka na ba o kung uuwi ka pa dito sa bahay natin. Sino ba kasing may sabi na hanapin at hintayin mo ako? Asawa mo ako. Natural lang na mag-alala ako sa'yo dito sa bahay natin. Asawa nga kita, pero hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Anong sabi mo? Tumabi ka na nga lang dyan sa dadaanan ko. Gusto ko na magpahinga. Hindi! Gusto kong marinig uli yung sinabi mo kanina. Tumahimik ka na dyan, Alexa. Ah. Pagod ako sa trabaho, kaya wag mo nang painitin pa lalong ulo ko. Arnold, bakit ba palagi ka na lang ganyan? Palagi ka na lang umuwi ng malalim na ang gabi tapos lasing pa.
Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Bakit ba paulit-ulit mo na lang sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign na kaagad sa lintik na trabaho mo, hindi siya mawawala. Pero hindi ko nga ginusto yung nangyari na yon. Hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Tumahimik ka na nga. Kahit naman anong sabihin mo, hindi na siya mabubuhay. Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko na magpahinga. Hindi! Pag-usapan natin to! Dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo akong tatalikuran. Isigaw mo sa akin ngayon lahat ng galit mo, Arnold! Sisihin mo pa ako sa pagkawala ni baby! Murahin mo ako kung gusto mo, sige lang! Yun naman talaga ang gusto mong gawin, di ba? Isigaw mo na sa akin, saktan mo na uli ako nang matapos na to! Sabi ng tumahimik ka na, Alexei! Naririnig na ako sa'yo! Dada ka ng dada! Ano? Masaya ka na? Masaya ka na sinasaktan mo ako? Nababawasan na ba yung galit dyan sa dibdib mo? Arnold, naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yung sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na akong intindihin ka at yung galit mo sa akin. Alexa!